Parang walang nangyari kagabi. Maaliwalas ang mukha ni Aaron na gumising. Hindi siya pumasok sa trabaho at pinadala na lamang niya sa kanyang sekretarya ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Sa garden kami nakaupo. Nagbabasa ako ng libro habang siya ay nagtatrabaho. Hindi na din namin napag-usapan yung nangyari kagabi. Sa totoo nga ay nagpaplano pa siyang magbakasyon kami next weekend. Friday daw ng gabi kami aalis, at uuwi kami ng Sunday ng gabi. Nagpaalam na din siya sa kanyang mga magulang. Wala namang sinabi ang mga magulang niya, bukod sa gumawa na daw kami ng baby. Pero after breakfast, palihim akong kinausap ni Mommy. Nakarating sa kanila yung nangyari kagabi sa bar. Sinabi ko sa kanila ang ginawa ni Maureen. Mula sa opisina hanggang sa bar. Natatakot ako, Mommy. How many days from now? I'm sure, Aaron memory will come back. Huwag mo yan isipin, anak. Ikaw ang asawa. Kahit bumalik ang alaala niya. I'm sure hindi na din noon mabubura yung magandang napagsamahan yung dalawa, kahit na mas mixing panahon lang iyon, kumpara sa ilang taon nila ni Maureen bilang magkasintahan. Hindi ko alam, pero ang puso ko ay umaasa na kahit bumalik ang alaala ni Aaron, magawa pa din niya akong tignan sa mga mata ng buong pagsuyo, magawa pa din niya akong halikan at yakapin. Ako mismo ang gumawa ng snacks niya, habang nagtatrabaho siya. At nang sumapit ang 3:00 ng hapon, niligpit na niya ang kanyang mga gamit. May bumalik sa alaala ko, sabi niya na kinabahala ko. Gumapang ang lamig mula sa aking ulo, hanggang sa aking talampakan. Nagda-drive daw ako, tapos, nagkaroon ng guhit ang kanyang noo. Huwag mong pilitin. Hindi kaya naalala niya yung araw na naaksidente siya. Mag-road trip tayo. Gusto mo? Tanong niya nang nakangiti. Ha? Kaya mo ba? Baka mamaya mapaano siya. Maaksidente pa kami. Tingin ko kaya ko naman. Pinagmasdan ko siya ng ilang sandali. Ikaw ang bahala, kung iyan ang gusto mo. Sige, marunong naman akong mag-drive, kaya kung mapagod ka pwede kitang palitan. He nodded and smiled. Magpalit na muna tayo ng damit. Nagpaalam na din muna ako sa magulang niya para alam nila. Sige, basta mag-ingat kayo ha. Alalay lang. Nag-drive kami papuntang norte, hanggang sa makarating na kami sa expressway. Huminto kami sa malaking simbahan sa Bulacan. He parked his car. Kasama ba ang simbahan na to sa alaala mo? Tingin ko hindi naman sila pumapasok ni Maureen sa simbahan noon, kaya nakakapagtaka na dito kami napadpad. I don't know, Hibet balikat naman niyang sagot. Hinawakan niya ang kamay ko, at sabay na kaming pumasok sa loob ng simbahan. We prayed together. Mahigit 1 oras na din kaming nakaupo. Tahimik at nakatingin lang sa may altar. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Binabagabag siya ng mga nangyari kagabi. Natatakot siya sa mga alaalang nagsimulang manumbalik. Masaya ako na dito kami nakarating. Na dito niya piniling pumunta. Sa tahanan ng Panginoon. Napatingin siya sa may confession room. Tingin ko wala namang schedule ng confession sa mga ganitong araw. Uuwi na tayo. Ay ako, baka kasi abutan pa kami ng gabi. Tumango siya at nauna nang tumayo. Hinawakan niya ang aking kamay. Sa gilid sana kami maglalakad palabas, ngunit napansin namin ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap, sa may dulong bahagi nitong simbahan. Why? I want to talk to the priest. Paalis na din ang kausap ng pari, kaya lumapit kami. Ngumiti ang pari sa amin. Nagmano naman kaming dalawa. The priest asked if we were husband and wife. Akala ko magpapabasbas lang si Aaron, pero higit pa roon ang gusto niyang gawin. Father, please pray for me, for us. He said about his situation. That he has an amnesia. He told about our relationship, he told him about Maureen. Napaiyak ako. I can feel Aaron's sincerity and fear in our situation. Ayaw niyang magkasala sa akin dahil kasal kami. Pakiramdam ko naaalala na niya ang lahat. Hindi lang niya kayang aminin sa akin. Ayaw niya akong saktan, at nirerespeto niya ang kasal namin. Umiiyak ako habang dinadasalan kami ng pari. I can feel how the Holy Spirit touches my soul. And I'm hoping that God will give us guidance. Sana mapagtagumpayan namin ang pagsubok na ito. Binigay ni Aaron sa simbahan ang lahat ng pera, na meron sa kanyang wallet pagkatapos ng dasal. Nang makapasok kami sa sasakyan, nagkatinginan kami.
Are you okay now? Nananansya kong tanong. Tumango siya at ngumiti. Let's go. Hindi muna kami umuwi. Naghanap kami ng makakainan. Sa isang simpleng kainan na mayroong kubo-kubo kami kumain. Masarap ang mga lutong ulam at mura lang din. Hindi ito ang usual na kinakainan naming dalawa, pero nakakatuwa lang dahil bagong karanasan ito sa aming dalawa. Nalobat ang cellphone ko, kaya pagdating namin sa bahay, nadatnan namin sina mommy at daddy na alalang-alala na naghihintay sa amin. Sorry mommy, hingi ko ng paumanhin dahil pinag-alala namin sila. Saan ba kayo nagpunta? Sa simbahan po sa Bulacan. Nagulat ang mag-asawa. Kalaunan ngumiti sila, at malamlam ang mga mata na tumingin sa kanilang anak. Kinausap pa muna nila kami. Kaya hindi pa muna kami nakaakyat upang magpahinga na. We know that both of you are having a tough time right now. Your dad and I talked about it earlier. Ano po yun mommy? Magpunta na lang muna kayo ng Amerika, mommy suggested. Natahimik ako. Tatakasan namin ang sitwasyon. Mukhang nag-aalala din sila, na baka kapag tuluyan ng makaalala ang anak nila, doon na tuluyang mawawakasan ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Gaya namin ni Aaron, they're also worried for the coming days. Maganda ang suhestyon nila. Kung ako lang, papayag ako. Pero hindi naman pwedeng ako lang ang masusunod. Kailangang parehas kami ni Aaron ang may gusto nito. Paano po yung company, tanong ko? 3 minuto na ang lumipas, pero hindi pa din kasi makasagot si Aaron. Pag-iisipan po namin mommy, sagot ni Aaron. Okay, pag-isipan nyo, at magpasya kayo as soon as possible. Umakyat na kami sa taas. Walang imik si Aaron. Akala ko gaya kagabi na maliligaw siyang mag-isa, dahil binabagabag siya ng mga bagay-bagay, pero bigla na lang itong nag-aya na sabay daw kaming maligo. Tapos na ba ang bisita mo? Tumawa ako. Yeah. Binuhat niya ako papasok sa banyo, kaya napatili ako. Nagharutan kami sa banyo. We make ano and we ended love in every corner of our bathroom. Pagod na pagod kami paglabas namin ng banyo. Agad kaming nahiga. Tinamad na kaming magdamit na dalawa. Wala na kaming natitirang lakas para kumilos pa. Madaling araw nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagkatok. Sir Aaron. Sir Aaron. Mahimbing ang tulog ni Aaron. Hindi siya nagising sa kabila ng malakas na katok, at pagtawag sa kanya ng isa sa mga katulong. Nagsuot ako ng roba, bago ko pinagbuksan ng pinto ang maid. Bakit po manang? Hawak niya ang telepono. Mukhang alam ko na agad kung sino ang nasa kabilang linya. Maureen, tulog na si Aaron. Alam mo namang, Jenny, ako na mismo ang nakikiusap sa'yo. Mukhang lasing ang babae. Umiiyak ito at bumabaluktot ang dila habang nagsasalita. Ano na naman to Maureen? Please, I'm begging you. Hinayaan ko si Aaron sa'yo ng 1 taon mahigit. Ibalik mo na siya sa akin. Ako ang mahal niya, Jenny. Maureen, maghanap ka na lang ng iba. Kahit anong pilit kong gawing matatag ang aking boses, gumaralgal ito. Pinatay ko ang tawag at banilinan ko ang maid, na huwag nang sasagutin, kapag tumawag ulit ang babae. Pagsara ko ng pintuan, nagulat ako nang makita ko si Aaron nagising. Tumawag si Maureen. I think she's drunk, sabi ko. Tumango siya saka nag-iwas ng tingin. I know, he's worried about Maureen. Pero hindi naman pwedeng puntahan niya ito, dahil sa oras na bigyan niya ito ng pansin, para na rin niyang hinayaan ulit ang babae na pumasok sa buhay namin. Let's sleep. Bakit hindi mo puntahan si Aaron sa opisina, kung nag-aalala ka sa kanya, sabi ni mommy. Umiling ako. Mas lalo lang pong lalayo si Aaron, kapag binantayan ko siya mommy. Nilalabanan po niya ang tukso, I trust him. But you can't trust Maureen, Jenny. Yes mommy. Kaya nga sana pumayag na si Aaron na magpunta kami ng States. Kapag nagpunta kami ng US, tingin ko matatahimik na kami. Kumbansihin natin. Sana makumbinsi namin siya. 4:00 pa lang ng hapon nang umuwi si Aaron. Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalala kong tanong, dahil masyado pang maaga ng pag-uwi niya. No, niyakap niya ako. Alam ko kung bakit siya umuwi ng ganitong oras. Naitawag na kanina ng sekretarya kay mommy. Nagpunta daw doon si Maureen. Nag-iiyak at halos maglupusay daw. Kanina pa mabigat ang dibdib ko. Naaawa ako kay Maureen.
Alam kong ganoon din ang nararamdaman ng asawa ko para sa kanya. Inaya ako ni Aaron na kumain sa labas. Ramdam ko ang effort niya. Ginagawa niya ang lahat para maging maayos ang pagsasama namin. Pumunta tayo sa US, aniya habang nakahiga kami sa kama. Katatapos lang naming maglambingan. Are you sure? Damapa ako at tiningnan kung seryoso ba siya sa kanyang desisyon. Yes love, sobrang saya ng puso ko. Ang pasya niya na iisa lang ang ibig sabihin. Na ako ang pinipili niya. You might regret it, bulong ko. Baka magsisi siya, kapag bumalik na ng buo ang alaala niya. Tingin ko hindi ako magsisisi, sagot naman niya na parang siguradong sigurado siya. Okay, kausapin natin sina daddy at mommy bukas. Pero pag-isipan mo ulit ng mabuti. Sigurado na ako love. Masaya akong natulog, ngunit nagising ako sa isang masamang balita, na maaring makapagpabago na naman sa estado naming mag-asawa. Nasa ospital si Maureen. Nagtangka itong magpakamatay. Ang agang nagpunta dito ng kanyang magulang at kaibigan, upang pakiusapan si Aaron na dalawin ang babae sa ospital. Please, kausapin mo lang siya. Sa'yo lang siya makikinig, pakiusap ng mommy ni Maureen. Mugto ang mga mata ng mag-asawa, at kulang na lang nahalikan nila ang paa naming mag-asawa, upang pumayag kami sa hinihiling nila. Galit na galit si mommy. Ayaw niya. Tahimik lang din si Aaron, pero alam kong kinikimkim niya sa kanyang loob ang kanyang nararamdaman. Puntahan mo, lakas loob kong sabi. Kailangan siya ni Maureen ngayon. Nagulat si Aaron sa pasya ko. Jenny sigaw ni mommy. Nakangiti kong nilingon si mommy. Pupuntahan lang po siya ni Aaron ngayon mommy. Kakausapin lang po niya. Pinasamahan namin si Aaron kay ate. Ayaw nga sana kaso kailangang may kasama si Aaron. Uuwi din ako agad, sabi ni Aaron bago ako hinalikan sa labi. Pagkaalis niya, doon palang tuluyang bumuhos ang mga luha ko. Nasasaktan ako. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit naroon sa hospital si Maureen. Kasalanan ko kung bakit nahihirapan si Aaron at naiipit ngayon. 1, 2 hanggang sa umabot ng 3 oras, pero hindi pa din umuwi si Aaron. Panay na ang text ni mommy kay ate. Ang sabi nasa loob pa daw ng room ni Maureen si Aaron. Kinakausap daw ang babae. Kahit paano ay kumalma na daw ito. Umuwi na kayo. Galit na si mommy. Mag-empake na kayo, baling niya sa akin. Mommy, baka mas lalo lang pong maging magulo ang isip ni Aaron. Hayaan po natin siyang magpasya, kung kailan po kami aalis. After lunch na nang umuwi sina Aaron. Pinilit pa daw nila na kumain ang babae. Panay ang ismed ni mommy. Tahimik lang naman ako. May tipid ng ngiti sa labi upang ipakita sa asawa ko na ayos lang ako. May dala siyang cake para sa akin. Kumain kaming dalawa, bago kami umakyat sa aming silid. Paggabi na nang tumawag sa telepono ang kaibigan ni Maureen. Nagwawala daw ang babae at hinahanap ulit si Aaron. Nabulabog na naman ang buong bahay dahil doon. Gustong-gusto ni mommy na sugurin ang babae sa ospital. Gigil na gigil ito. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sumosobra na siya. Wala na siyang kahihiyan. Tahimik lang si Aaron. Ganoon din ako. Ayaw ko siyang payagan. Hindi ko gustong bumalik na naman siya doon. Dahil kapag bumalik siya ngayon doon, tiyak na uulit-ulitin lang ni Maureen ang ginagawa niya. Magwawala siya at alam niyang darating agad si Aaron para sa kanya. Inaagaw niya ang asawa ko sa akin. Natulog kami ng maaga. Ngunit kinaumagahan, nagpunta na naman ang pamilya ni Maureen. Doktor ang kailangan niya at hindi si Aaron. May asawa na ang anak ko, sabi ni mommy. Nakaismid ito habang nakapamewang. Sira agad ang araw dahil kay Maureen. Alam nating lahat na hindi mahal ni Aaron ang asawa niya. That hit me. And that made my in-laws mad. Imbes na maawa ako at sabihin na saglitan ni Aaron ang babae, hindi na ako nagsalita. Matapang kong tinignan ng matanda. Sana marunong kayong rumspeto, Aaron and I were married. Anong klase kayong magulang, kung kinukonsinti niyo ang anak niyo na maging isang kabit? Nagkagulo na kami. Ang mga tauhan ay gumit na, at pinaalis ang pamilya ni Maureen. Hindi pinapasok si Aaron sa trabaho ni mommy. Buong maghapon hindi naman mapakali si Aaron. Pumapasok tuloy sa isip ko na iwan na siya, at hayaan na lang sila ni Maureen. Affected na kasi siya.
Kung lagi siyang ganito, mas lalo lang akong masasaktan. Kung gusto mo siyang puntahan, puntahan mo na, sabi ko. Pinilit kong ngumiti. Sige na, puntahan mo na siya. Niyakap niya ako. Hinalikan ang aking mga labi, na umabot ng ilang minuto. Sasama ka? Malambing niyang tanong. Umiling ako. Magpasama ka na lang sa mga bodyguard o kina ate at kuya. Inis na inis si ate nang magpasama sa kanya si Aaron. Pati sa akin ay nagagalit na din ito. Pati si mommy. Jenny, alam mo ba tong ginagawa mo? Nag-usap kami nang makaalis na sina ate at Aaron. Hindi ko po kayang nakikita si Aaron na naguguluhan, mommy. Ramdam ko po na nasasaktan at nag-aalala siya kay Maureen. Alam naman po natin na siya talaga ang mahal niya. Hindi ko alam kung anong oras na nang dumating si Aaron, dahil pagkatapos naming mag-usap ni mommy, umakyat na ako ng silid at pinilit na matulog. Ayaw kong mag-overthink at mag-iyak. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap sa akin ng aking asawa. May binubulong siya sa akin, ngunit dala ng labis na antok, hindi ko naintindihan. Nauna akong magising kinaumagahan. Naligo ako at bumaba sa kusina, upang tumulong sa paghahanda ng almusal. Gising na din sina mommy at daddy. Nagkakape sila habang nagbabasa ng dyaryo. Hindi kami nakatulog ng maayos ng mommy nyo. Nilingon ko si daddy habang nag-slice ako ng gulay. Gusto kasi ni ate ng salad tuwing breakfast, ako na ang gagawa ng almusal niya. Bakit po daddy? Iniisip ka namin anak. Kinagat ko ang aking labi at hindi na nakapagsalita. Kung hindi dahil sa kanilang mag-asawa na kumupkup sa akin, ewan ko na lang kung saan na ako ngayon. I'm thankful na mayroong mabait na kaibigan ang mga magulang ko na kumupkup sa akin. Ramdam ko ang pagmamahal nila. Tinuring na din nila ako na parang totoong anak. Ang swerte ko na sana, kaso, hayaan mo at kakausapin namin si Aaron. Salamat po. Naiyak na ako kaya tinihil ko ang aking ginagawa. Sinenyasan ako ni mommy na lumapit sa kanila. Niyakap nila ako. Mukhang naalimpungatan si Aaron sa higaan. Gulo-gulo ang buhok at suot pa niya ang damit pantulog, na bumaba dito sa kusina. Huminga siya ng malalim nang makita ako. Bakit? Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Lumapit siya sa akin saka ako niyakap. Binitawan ko din muna ang hawak kong mga plato dahil baka mabasag. Why? Ulit kong tanong. Yakap niya ako mula sa likod, habang ang kanyang baba ay nakapatong sa aking balikat. Nothing. Ano naman kaya ang nangyari sa kanya? Nagpapakiramdaman kaming lahat habang kumakain. Si ate ang bumasag ng katahimikan, nang malapit na kaming matapos mag-agahan. Hindi na ako natutuwa sa pagdalaw-dalaw mo kay Maureen Aaron. Isipin mo din naman si Jenny. Tumikim sina mommy at daddy. Kasal na kayo ni Jenny Aaron. Ang ayos na ng pagsasama nyo, tapos ngayon, hinahayaan mong magulo kayo dahil kay Maureen. Hindi tinuloy ni kuya ang sinasabi. Hinawakan ni Aaron ang kamay ko at pinisil. I'm sorry love. Ngumiti ako. It's okay. Sabi ko naman, ayos lang. Pumalatak sina mommy at ate. Alam kong naiinis sila sa akin, dahil hinayaan ko si Aaron. Kinausap siya ni na mommy at daddy sa study room. Hindi ko alam kung ano ang sinabi nila sa asawa ko, pero sana huwag nilang i-pressure dahil baka makasama sa sitwasyon niya. Naiintindihan ko naman talaga si Aaron. Nasasaktan ako ngunit naiintindihan ko siya. Ganoon din si Maureen, nararamdaman ko ang nararamdaman niya. Pero hindi yun mababago ang katotohanan na ako na ngayon ang asawa ni Aaron, ako ang may karapatan sa kanya. She's just a part of Aaron past now. At hanggang doon na lang talaga sila. Gusto ko sanang may ibang mapagkwentuhan nitong sitwasyon ko, ngunit kapag kinuwento ko sa kaibigan ko, tiyak na tatalakan lang niya ako. Hindi ulit pumasok si Aaron sa trabaho. Pero may mga paperwork siyang pinadala sa kanyang sekretarya. Ginawan ko siya ng fresh juice, at binigyan ko din siya ng cookies na ako mismo ang nag-bake. May lakad ka? Tanong niya sa akin nang makita na nakaayos ako. Nakasuot ako ng coordinates at stilito. Aalis ako ngayon, dahil may kikitain akong isang business owner. Gusto kong mag-invest para lumago ang pera ko. Hindi naman ganoon kalaki ang i-invest ko, dahil hindi naman ganoon kalakihan ang pera ko sa bangko. May meeting. Baka abutin ako ng hapon, sagot ko naman. Nag-isip siya saka tumango. Hinhila niya ako at pinaupo sa kanyang kandungan.
Hinaplos niya ang aking kwintas na suot. Ang aking pendant ay pinaglaruan niya. Ang kanyang daliri ay sumasayad sa aking balat. Ngumiti ako at umiling-iling. Magtrabaho ka na, aalis na muna ako. Hinalikan ko siya. Mamayang gabi ha. Paalala pa niya, kaya napahalakhak ako. Opo, humanda ka mamayang gabi. Kinagat ko ang kanyang labi. Napabulong naman siya at ayaw na lalo akong bitawan. Aaron, kailangan ko nang umalis. Baka maipit ako sa traffic. Okay, bye Mrs. Bye Mr. Masaya akong umalis ng bahay. Mabuti at hindi ako na late sa meeting, sabay lang kami ng CEO na dumating. Nagsimula kami agad sa meeting. Sobrang dami naming napag-usapan. Ang dami ko ding nakuhang ideya mula sa kanya na magagamit ko, kapag ako na din ang nagkaroon ng sarili kong business na matatawag kong akin talaga. Inabot ng 4 PM ang meeting namin. Pauwi na sana ako, kaso may nakabanggaan pa akong kakilala ko, na nauwi sa kwentuhan. Inabot na talaga ako ng gabi. Alas 7 na, baka nagtatampo na ang asawa ko. Lobot na din ang cellphone ko, hindi ko na i-charge kagabi. Nagmamadali akong umakyat sa silid naming mag-asawa, kaso hindi ko siya nadatnan sa silid. Nagpalit ako ng damit at bumaba. Baka nasa dining na siya. Wala din siya sa kumedor. Sina mommy, ate at kuya lang ang narito. Tahimik na kumakain at halatang wala sa mood. Si Aaron po. Nang inag ang aking boses, hindi ko maintindihan. Bigla na lang akong sinalakay ng matinding kaba. Umalis, kanina pang alas 2 ng hapon. Malungkot silang tumingin sa akin. Nang hina ako bigla, ang isa sa mga katulong ay agad akong inalalayan. Nilapitan din ako nina kuya at ate. Nagpunta po kay Maureen. Hinilot ko ang aking noo. Ang aking kamay ay nagsimula ding manginig. Sumakit bigla ang ulo ko, kaya mariin akong napapikit. Hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Nanginginig ang kamay ko. Ang buo kong katawan. Para akong hihimatayin. Jenny. Tinapik-tapik ako ni mommy. Breath hiha. Hinga. Tubig, bigyan niyo ng tubig. Natataranta na silang lahat. Hinaplos-haplos din ni mommy ang aking likod. Anak, iiyak mo lang iyan. Umiyak ka. Bumuhos ang luha ko. Napahikbi na din ako na nauwi sa paghagulgol. Sunduin mo na nga ang kapatid mo, sabi ni daddy kay kuya. Huwag na po. Hayaan niyo siya sa gusto niya, awat ko naman. Nakakaalala na siya. Hindi siya nagpaalam. Sana nagpasabi man lang. Nauna pa akong umuwi sa kanya, hindi man lang niya inisip ang mararamdaman ko. Akala ko ba nirerespeto niya ako, at ang pagiging mag-asawa namin. Hindi ako kumain. Umakyat ako sa silid ko bandang alas 9 ng gabi. Nahiga ako saglit sa kama. Naghintay ng 30 minuto, ngunit hindi pa din umuwi si Aaron. Nagpasya ka na ba Aaron? Hindi mo na ba malabanan ang nararamdaman mo? Nagtungo ako sa closet. Kinuha ko ang aking malita, saka sinimulang mag-empake. Alas 10 nang pababa ako ng hagdan. Sina mommy at daddy ay nasa living room. Mukhang aburido at hinihintay si Aaron, Jenny, halos takbuhin ako ni mommy. Niyakap niya ako at nagsimula na siyang umiyak. Jenny please. Mommy I'm sorry, pero kailangan ko na pong umalis, thank you po sa lahat ng. Jenny. Napatingin kami sa pintuan. Nanlalaki ang mga mata ni Aaron na nakatingin sa akin, at sa malita na hawak ng isa kong kamay. Where are you going? Hindi ako sumagot. Ngumiti ako ngunit kahit anong pilit ko, nabalot ng pait at lungkot ang ngiti na ginawad ko sa kanya. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa akin. Hinhila niya ang malita na hawak ko, saka pabalang na binitawan. Niyakap niya ako. Sobrang higpit. You're leaving me. Nanginginig ang boses niyang tanong. Sorry, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Please. Umiiyak siya. Para sa ikatatahimik ng lahat, aalis na ako. Kailangan kong umalis. But you're my wife. Pero hindi naman ako ang mahal mo Aaron. Hindi naman ako ang nasa puso mo kahit noon pa. Oo, mag-asawa tayo, pero hindi mo naman ako mahal. Umiling-iling siya, at mas hinigpitan pa ang kanyang pagkakayapos sa akin. I'm sorry. Please forgive me. I promise, I won't do it again. Aaron, huwag na nating pahirapan ang isa't isa, pagod kong sabi. Sa Friday, aalis tayo ng bansa. Pupunta na tayo ng US.
Promise. There will be no more in. I promised. Ramdam kong ipit na din siya. Na nahihirapan siya sa sitwasyon namin. Tiningnan niya ang aking mukha. Hinawakan niya ang aking magkabilang pisngi. Puno na ng luha ang pisngi naming dalawa. Aalis tayo. Magsisimula tayong muli. Matagal na hindi ako nakaimik. Tinitigan ko lang siya. Okay. Marahan akong tumungo pagkalipas ng ilang minuto. Ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. Oh God! Bakit pakiramdam ko may nararamdaman na siya para sa akin? Bakit pakiramdam ko mahal na niya ako? Answered prayer na ba to? Please, tell me that you answered my prayer for years. Pinabalik ni Mommy ang malita ko sa kwarto namin. Kinausap muna nila kami, bago kami hinayaang makapagpahinga. Madami silang mga pangaral tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Pinagsabihan din nila ng paulit-ulit si Aaron. Maghahating gabi na nang makaakyat kami sa kwarto. Nauna na siyang maligo, habang inaayos ko ang ilang mga damit namin sa closet. Ayos ka lang? Tanong ko dahil hinihilot kasi niya ang kanyang ulo. Just a little headache. May naaalala ka? Tumungo siya. Don't you mind telling me? It's not important, love. So, memories nila ni Maureen ang naalala niya kung ganoon. Okay, uminom ka na muna ng gamot. Tapos mauna ka ng matulog. Naligo ako at nagulat na lang ako, nang bigla itong sumunod. Ano ka ba, akala ko ba masakit ang ulo mo? Ngumuso siya, at nagsimulang maglumikot ang mga kamay. Nauna siyang matulog pagkatapos niyang magpagod. The next day, nag-shopping kami ni Aaron. Sinamahan niya ako kahit sinabi ko na magstay na muna siya sa bahay, dahil hindi gaano maayos ang pakiramdam niya. But he insisted to go shopping with me. Mas naging clingy siya sa akin. Kaya naman ang agam-agam ko, ay unti-unti nang nawala. Naka-ready na ang mga malita namin. Mamayang gabi na kami aalis. Nasa opisina si Aaron ngayon, may meeting sila kasama ng board. Masaya ako buong maghapon. Nakailang check pa ako sa mga malita, na dadalhin namin baka may kulang. Hi, pauwi ka na. Nakangiti kong tanong nang tumawag siya. 6:00 na ng gabi, 10:00 ng gabi dapat nasa airport na kami. Love, mauna ka na lang sa airport. Susunod ako. Mga 30 minutes susunod ako. Natahimik ako. Bakit hindi kami sabay na pupuntang airport? Ang mga malita namin ay nasa sasakyan na. Ang driver ay naka-standby na sa labas. Napatingin ako kina Mommy at ate. Gusto kong sabihin sa kanila, pero nag-alangan ako kung kailangan pa ba nilang malaman. Okay. Pinilit kong ngumiti, pero deep inside nagsimula ng gumuho ang saya na nararamdaman ko. Okay, see you. Naputol na ang tawag. Anong sabi niya? Tanong ni Mommy. Daanan ko na lang daw po siya sa may mall, Mommy. Mall? Opo, sige po, Mommy. Aalis na ako. Hinalikan ko sila sa pisngi, at nagmamadaling sumakay sa SUV. Bye, Mommy. Sunod kayo agad. Susunod daw sila in 2 weeks sa amin, kaya hindi ko na pinahaba ang palamanan namin. Manong bilasan mo. Sa Lucero Building tayo. Po. Kahit nalilito, binilisan naman ni Manong ang pagmamaneho niya. Pagdating namin sa kanto, malapit sa opisina, sakto namang palabas ang sasakyan ni Aaron. Manong, sundan mo po si Aaron. Para na akong mababaliw sa mga sandaling ito. Kapit na kapit ako sa upuan ng sasakyan. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang paniwalaan ang iniisip ko ngayon, o mas mabuti na makita na lang mismo ng aking mga mata, upang maging malinaw ang lahat. After 10 minutes na pagsunod kay Aaron, huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng kanyang favorite restaurant. Diyos ko, bigyan mo po ako ng lakas ng loob. Nangangatog ang buo kong katawan, at halos wala akong lakas na lumabas ng sasakyan. Kaya mo te Jenny. Kaya mo to. Huminga ako ng malalim, bago ako dahan-daang humakbang palabas, hanggang sa makapasok ako sa restaurant. Hindi ko makita si Aaron, kaya malamang nasa VIP room siya. Sino ang kinita niya? Gaano ba kaimportante ang taong kikitain niya, at kahit ilang oras na lang bago ang flight namin, pinuntahan pa din niya. Kilala ako ng supervisor dito, kaya nang makita ko ang reaksyon sa kanilang mukha, parang nasagot na rin ang katanungan sa aking isip. Ngumiti ako at tumungo. Sinenyasan ko sila. Kabadong tumungo ang supervisor at sinamahan ako.
Hindi ko alam kung kaya ko bang komprontahin ang dalawa, pero pinuntahan ko pa din sila sa room na kinaroroonan nila. Pero iyon nga lang, naduwag ako. Hindi ko binuksan ang pinto. Sumilip lang ako sa may maliit na awang. At nang makita ko ang naghahalikan na dalawang tao, tuluyan ang gumuho ang mundo ko, at nawasak ang aking puso. Ngunit isang bagay ang naging buo, iyon ay ang pasya kong umalis, at lumayo na sa buhay ng aking asawa.